malabo nilang mapapaniwala ang sambayan ng Pilipino na, okey lang kami, cool lang kami. Mas masakit pa yung nag-break yung Magnobio kaysa dito sa impeachment na ito. Sino mapapaniwala nila dun, mga boss? Ano po? O eto, 'di ba? Sabi dito, kunwari lang di masakit, impeachment, hinaharang ni VP Sara. O 'di ba hinaharang ngayon ng ating Vice Presidente? Eh kung sana ho, mga kababayan, yung mga kaduda-duda na mga pangyayari na mga itinatanong sa kanila, eh sinagot po nila. At naliwanagan po yung mga nagtatanong at naliwanagan po ang mamamayang Pilipino. O, baka hindi po humantong dyan. Di ba? Baka hindi po humantong sa impeachment complaint, mga kababayan. Eh hindi eh. Ibang klase ang style nila eh. Artihan dito, artihan doon, sumakit, nagkasakit, na-stress. Oh, hindi na po kami pwedeng sumagot, hindi na kami makikipagtulungan dyan. Umiiwas. Di ba? Umiiwas, mga bossing. Yung sinasabi nila o sinabi ng Vice Presidente doon sa kanyang ewan ko ba kung ano yung matatawag yun na press conference. Yung kahapon, press conference yung kay Chis Escudero. Pero kapag kasi Vice Presidente ang nagpatawag ng press conference, minsan ano ba to pare mag-ready na ba tayo ng tatlong red horse? Tatlo tayo tagi-isa para may tagi-isa tayong red horse. Kada habang nagsasalita ang Vice Presidente. Kasi parang nakikipag-inuman lang ho eh. Parang may tumaan doon sa kanto, halika, i-share mo yung kwento mo doon. O kaya yung tipo bang yung mga marites, nagkaayaan kasama si BP. O tara, halika kayo. Fishball tayo. Nandoon yung nagtitinda ng fishball sa kanto. Tusok-tusok tayo habang nagkukwentuhan tayo. Ganun lang po yung mga nakikita natin mga press conference na ang akala ho natin, bibigyan tayo ng liwanag o linaw para doon sa mga katanungan natin about doon sa pundong hinahanap. Pero hindi ho, wala, kwentuhan lang. Tas maririnig mo, mas masakit pa ang naiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. Yung mga ganyang estilo ho nila, pamukha sa mamamayang Pilipino na, oy, baliwala sa amin yan. Yakang-yaka namin yan. Pero, ayan, naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema laban sa kinakaharap niyang impeachment case. Pinapahinto nila. Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, kung sumagot, sila, hinarap nila yung mga investigasyon, ipinamukha dito sa mga congressman na ito na sila ang tama, na tama yung kanilang mga ginawa, hindi po hahantong sa impeachment yan. At pahiya pa yung mga congressman na yan. Di ba lagi nila binabanatan yung House of Representatives? Ba't hindi nila ginawa yun? Di ba, Kuya Jims TV? Kung ginawa nila yon at sa tingin nila sila ang mananalo sa usapan na yon, nako, yung lagi nilang pagbanat sa House of Representatives, magkakaroon ng magkakaroon ng bigat yun. Wala. Ang pinakita nila, para silang nakikipagtaguan. Ay, hindi po ako pwede ng ganito, ganyan eh. Ay, meron po kaming may party po kami, may Thanksgiving party po kami. Ay, masakit na po yung dibdib nung nung isang tauhan ko sa OBP, hindi na po kami makakapag-participate. Ang pinaka-indikasyon po, mga kababayan, na hindi totoo itong sinasabi ng Vice President o yung pinapamukha ng Vice Presidente na hindi siya apektado nung nag-grant siya, nung nagsisigaw siya habang nakadetain si Solayco Lopez na bawal magstay ang Vice Presidente doon kasi kumbaga inilalagay sa alanganin yung pasilidad ng House of Representatives, mga kababayan. Nung nag-grant siya doon, nung nagsisigaw,
nung nagbanta ng pagpatay sa Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez, indikasyon po yun, mga kababayan, na na stress na po sila. Ano? Hindi naman sila ini-stress. Nagtatanong lang naman ho. Di ba? Bakit po ganito? 250,000 per night. Yung mga safe house. Sino po itong sila Mary Grace Piatos? Sino po itong mga Kokoy Villamin? Nagtatanong lang naman. Bakit naman hindi sagutin? O, di ba? Kung talagang merong Mary Grace Piatos, eto po si Mary Grace Piatos. O, pahiya ang Congress nun. Di ba? Kaya lang po, yung mga banat nila sa Congress, mga boss, wala pong bigat. Dahil po, mga bossing, hanggang sa ngayon, nakalutang pa din po yung mga katanungan ng congressman na galing po sa mamamayang Pilipino. Diba? Sabi ni Ruben Gorospe, dumaan ako sa Filipino store dito sa amin, bumili ako ng piatos para tikman. Ay naku, ayaw ko ng taste. Tulad ni Sarah, yung BP nyo. Sabi ni Ruben Gorospe. Sabi ni Mang Ipe, parang kay Gloria, sakit-sakita na din yan. O susunod, may mga wheelchair na, susunod na may mga neck brace na yung mga yan. Di ba? Hindi sila stress. Kumbaga, pampalubag na lang yan nila. Ang siste na lang po niyan, mga kababayan, naku, madali lang yan kasi wala namang bigat yung yung impeachment complaint nila sa akin kaya hindi namin masyadong iniisip yan. Pero ang totoo ho, stress sila. Di ba? Ang totoo ho, mga kababayan, masakit ang ulo nila dyan. Oh. So, yun nga po, naghain. Di ba? Ang Vice Presidente na ipahinto yung kanyang impeachment. Oh, eto ngayon. Complaint na sinuportahan ng more than... Ngayon po, mga kababayan, naniniwala po si Congressman Luis Tro, mga bossing, na mababasura yung pagpapatigil ni Inday Sara Duterte sa impeachment niya. Bakit to, mga kababayan? Tayo nga lang simpleng mamamayan, no? Nagtatrabaho walang oras kada araw. Tumitingin sa ating mga negosyo, 12 oras. Nag-aalaga ng mga anak natin, maghapon. Pero alam natin na may bigat po itong mga